Welcome to CCTV Stories. Good day guys, nandito po ulit ako ngayon, si Aya Mark, yan, ang CCTV ng iba't ibang pangyayari. At sa mga sumuporta po at nakapanood ng ating part 1 sa kwento ni Thea, maraming salamat po sa mga nag-share. At sa mga di pa po nag-share, pakishare po. Sa mga di pa po nakapollow sa ating page, please follow CCTV Vlogs. And pwede nyo rin pong pwede rin po kayo subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, CCTV. Ayan, meron din po tayong TikTok na CCTV rin po ang pangalan. Ayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta. At ayan, at lagi ko pong sasabihin, sa mga gusto pa pong mag-message or mag-open ng kanilang saloobin, dinadamdam, mabigat na pakiramdam, I'm always here to listen po. Ayan, message lang po kayo, pag-usapan natin yan para lumuwag-luwag man lang po yung ating damdamin. Ayan, at willing po akong makinig. Ayan, ito po ang aking purpose dito sa content na ito. Matulungan ko man lang kayo sa pamagitan ng pakikinig. Ayan, maraming salamat po. At sige, dako na po tayo sa ating part 2. Kasi dito sa ating part 2, pangalanan natin ng screen name na Yana. Ayan, si Yana nag-message. Sabi niya, Kuya, mukhang bata pa to Kuya, pwede po ba akong makausap? Pwede po ba kayong makausap at mapag-rantan? Kuya, sana po totoong mag-reply kayo. Kayo na lang po inaasahan kong makikinig sa akin. Nakaka-touch naman, di ba? Akala niya siguro joke lang yung post natin. Sana po totoo ito. Pagod na po ako, kuya. Mukhang malalim yung dinadamdam nito So, nag-message ako, hello, kagigising ko pa. Pagod lang kanina, pag-ikot. Medyo nag-ikot po kami ng Team Captic. Yan, shoutout po sa ating Team Captic. Siyempre sa Team 3G rin. Shoutout po sa inyo. Tsaka sa Alpha Pi Omega. Maraming salamat po sa pakikipagtulungan sa Mega Service. Yan, singit ko lang din. Siyempre, pati na rin po sa mga taga Barangay San Pedro. Ayan, balik tayo. Sabi ko kay Yana, open ka lang po, runs ka lang po, makikinig po ako. Ayan. So, nag-message siya ulit. Sabi niya, hello po, online po ba kayo ngayon? Kakauwi ko lang po. Hihi, sana po online pa kayo. Maraming salamat po sa pag-reply. Sabi ko, yes, open ka lang po. Ano po ba ang problema? Sabi ko, hello po kuya. Bale, 15 years old pa lang po ako. Batang-bata ito. Kaka-grade 10 lang po. Sobrang pagod na po yung utak ko sa mga problema ko po. May problema po ako sa kaibigan, sa magulang, at sa relationship din po. Ayan, sabi niya. Sabi niya, bale, ganito po kasi. Maraming salamat po. Sabi ko, ano bang problema? Sabi niya, maraming salamat po talaga sa pakikinig at pag-reply. Malaking tulong po ito. Napaka-appreciative naman itong si Yana. Ayan, sabi niya, medyo mahaba po ito. Wait lang po. Sana di po kayo mawala. Sabi ko, hindi ako mawawala. Sabi ko, sige lang po, open ka lang po. Ayan, nandito lang po para sa iyo, Yana. Sabi niya, ayan, magkwento na siya. Ito sabi niya, bale, last year po, nagsimula yung face-to-face namin. Bale, grade 9 po ako noon. Nung una po, nakakalaya naman po ako sa bahay dahil pinapayagan po ako na gumala at makibanding with friends. Hindi po mahigpit ang magulang ko noon at pinapayagan po ako kahit saan ko po gustong pumunta. So, hindi mahigpit ang parents ni Yana. Napakasaya ko po nung mga panahon na yon dahil nafe-feel ko po yung pagka-teenager ko. 14 po ako noon, not until December 2022 po, na may nagkagusto po sa akin na guy. Kaklase ko po siya sa kabilang section. Nagustuhan ko rin naman po siya dahil funny, kalog, and ma-effort po siya sa pagbibigay sa akin ng mga regalo, etc. Na-appreciate ko po yun, sabi niya. Tapos po, medyo mahaba pa po, sorry, sabi niya. Tapos po, naging mag-MU po kami. That means na gusto po namin isa't isa pero wala po kaming label. Nag-uusap po kami sa Messenger halos araw-araw po. And few gala with him po after school, mga 2 na gala po, nag-cafe lang po kami and yun po. Until nagka-event po sa school na family day which is magsasama-sama po yung buong family sa school together.
And doon din po nag-aaral yung pinsan kong lalaki na makulit po. Ayun, agad po akong sinumbong sa daddy ko po sa mismong school. Sabi ni Yana. Pinalapit po ng pinsan ko sa daddy ko yung lalaki, and yung lalaki naman po nagpaalam naman ligaw. So medyo yes, para sa akin okay yun sa pagiging lalaki. Meron siyang balls. Ayan. While ako naman po nagstay yung with honor, so magaling to si Yana, may honor siya. Na-title ko po sa school, consistently. Yun. Mukhang matalino. Actually, matalino tong batang to. Ayun po, kami po kasi is financially unstable. Sobrang baon po namin sa utang. At halos araw-araw na pong binibigay lahat ng mga magulang ko yung lakas nila para makakita ng pera sa amin dahil kakaunti lang po yung sinasahod nila. Dalawa ko pong magulang ay may sakit. 24/7 po yung trabaho nila at kakaunti lang ang sweldo. Ang nanay ko na lang po yung nagtatrabaho since yung tatay ko po ay nag-resign na po sa kanyang trabaho matagal na. Kwento niya. Ayan. At aware naman po ako doon. Ayun po, pagka uwi sa bahay ay sinasabihan po ako ng mga bagay na hindi ko po inaasahan at syempre nasaktan po ako. Sinasabihan po ako araw-araw tungkol sa kalandian, sa ligaw, sa papatayin daw po kami, etc. At lagi po akong pinariringgan tungkol sa mag-aral ng mabuti, magtapos, wag lumandi, magtrabaho, etc. etc. tuwing hapagkainan. Tuwing kumakain sila na sabay-sabay, ang ibig niya sabihin, ito yung mga sinasabi ng tatay niya. For me, siguro, syempre, dinidisiplina lang niya yung anak niya, pero may mga mali akong nakita dito sa way na pagsalita niya sa anak niya. Siguro okay yung sinasabi niya na mag-aral muna ng mabuti, magtapos, pero yung sasabihan mo na patayin, 'di ba? Papatayin daw po kami, etc. Medyo rude na yun eh. Ang kausap mo 15 years old, kahit sabihin mo anak mo pa yan. Pangit yung pumapasok sa isip nila dahil mura pa nga sila, hindi pa nila totaling kayang i-absorb yung ganun. Pagdating sa kanila, parang nakaka-anxious, 'di ba? Yung ganung pagkinig, 'di ba? Pag napakinggan nila yung ganung words, parang 'di ba? Nakaka-anxious. Okay naman yung sinabi niya na magtapos, wag muna lumandi. Actually, pangit pa nga yung pagsabi na wag lumandi. Pwede naman natin sabihin na magtapos ka muna bago ka mag-boyfriend. Kung maliligaw siya, di ba? Maligaw muna siya, mag-antay siya. Kung talaga mahal ka niya, maantay ka niya. Di ba mas maganda yung sasabihan mo yung anak mo in a nice way, di ba? Na hindi maapektuhan yung kanyang mental di ba? So, sabi naman ni Yana, intindi ko po sila. Naintindihan ko po lahat dahil kung ako po ay magkakaanak din, gusto ko rin pong makapag-aral ng maayos mga anak ko at magkaroon ng magandang trabaho at magandang buhay. Ganito kabait at katalino itong si Yana. Actually, nung kausap ko to, natutuwa ako sa kanya. Simula pong nung nalaman nila na may gustong manligaw sa akin, di na po ako pinapalabas ng bahay. Sinabihan po ako na wag na daw po ako maggagala. Hindi po nila ako kinausap ng maayos at kung ano na lang po ang pinagsasabi at pinaparinig sa akin. Araw-araw po akong umiiyak. Umaga, tanghali, gabi. Medyo depressed, anxious na. Habang kumakain, habang naliligo, bago matulog, nakonsensya po ako at dahil napagod na po ako sa kakaparinig nila, sobrang stress po ang dinanas ko. Una pong naapektuhan ay yung relasyon po namin or kung anong meron sa amin nung gusto kong tao. Dahil po sa pagpaparinig at nahihirapan na rin po ako sa ginagawa ng magulang ko, kahit mahal ko po yung taong yun, pinili ko pong lumayo. Diba? Napakabait na bata. Diba? Sinunod pa rin niya yung parents niya. Pangalawa naman po ay yung mga kaibigan ko, dahil di na po ako pinapayagang gumala, unti-unti na po akong nawawalan ng kaibigan. Ayun, nawalan siya ng social life kasi. So yung mga kaibigan niya, medyo lumalayo yung loob sa kanya. Pero kasi bata pa 15 years old. So I think okay din naman. Yan.
Nasanay lang din siguro siya na kahit mura pa yung edad niya, pinapayagan siya before, talaga lang nangyari na nalaman nung tatay niya na siguro magkaka-boyfriend. Ang hirap, di ba? Ang hirap magkaanak ng murang edad. So, overprotective yung ano niya, tatay niya, which is for me is good. Yan. Masasama na po yung mga sinasabi nila at hindi po ako natutuwa. So, yun nga. Hindi natutuwa si Yana sa sinasabi ng ano niya. Kagaya po ng hindi po nila ako inuutusan dahil tingin po nila sa akin ay tamad at hindi maasahan. Nasaktan po ako doon dahil sinabi po mismo yun ng tatay ko harap-harapan. So, hindi natin alam dahil siguro may sakit din yung tatay niya kung ano na lang din nasasabi, hindi napipigilan yung sarili. So, yun. Bali mga February po nila nalaman yung tungkol po sa gustong manligaw sa akin. Doon din po unti-unting nawala lahat sa akin. So, pakiramdam niya na doon na siya na-depress. Di ba? Pakiramdam niya, lumayo yung kaibigan niya, yung ka-MU niya, nawala. Di ba? Ayun yun. Nawalan po ng tiwala sa akin magulang ko. At the same time, nawala na po yung kaibigan. At the same time ulit, nawala po siya. Lagi na lang po akong nakakulong sa bahay. Habang naiinggit po ako sa mga kaibigan ko na halos ang saya-saya nilang gumagala. Tapos ayun po, naintindihan ko naman po lahat, kahit sobrang sakit po, pinipilit ko pong iwasan at iwan yung taong mahal ko. Kahit po siya na lang rin ang nagpapasaya sa akin. Simula po nung nalaman ng magulang ko, hindi na po kami nagkita-kita kundi sa eskwelahan na lang po. At least nagkikita pa rin kayo. Alam mo yan na ayaw lang siguro ng tatay mo na magaya ka sa ibang mga bata na kasi diyan nagsisimula MU eh. Mamaya yung MU na yan may supling na, di ba? Napakarami kasi ngayon lalo sa mga panahon nyo itong batch nyo, Gen Z kung tawagin. Napakarami pong actually wala pang 14 years old nagkakaanak na. Napakahirap nun pagka naranasan mo. Kaya for me, yung paghigpit sa'yo ng tatay mo, I think okay lang sa akin kasi wala ka pa sa legal age eh. Ang ayaw ko lang yung the way ng kung paano kanya kausapin kasi may mga foul words siyang sinasabi sa iyo na which is hindi pa dapat naririnig ng isang 15 years old. So ito, tuloy natin ang kwento. Bali, naging malungkot at depressed po ako noon, especially nung bakasyon na May to July. Dahil di na nga po ako natutuwa sa magulang ko, hindi pa po ako makalayas or makalayo man lang kahit isang oras sa bahay na to. Na siya. Alam niyo po, yung home doesn't feel like home. Sabi niya, ginagawa ko po ang lahat para pasayahin ng sarili ko dito sa loob ng bahay. Nakukulong siya eh. Kaya medyo mas natitrigger yung depression niya. Ayan. I-fast forward ko na po. Kaka-start pa lang po ng grade 10 nitong Monday. Grabe po ang iyak ko at pag-alala, kuya, lalo na nung July. Dahil iniisip ko po yung paggala ko or pagpapaalam po ako na gagawa ng project sa kaibigan. Lagi po akong sinasabihan at sinisigawan tungkol sa kalandian at di ka nais-nais at kaintindi na mga salita na inamin ko na napakasakit po. Ayan, 'di ba yung mga foul words, 'di ba? Parang nakaka-apekto na sa mentality ng mentalidad ng ni Yana. So, kaya natatakot po akong magpaalam na isang reason din po bakit nawalan ako ng mga kaibigan ay dahil diyan. Pangalawa naman po is nung araw-araw akong umiiyak bago mag-school, pagkagising habang kumakain, naliligo, natutulog, merienda, iyak po ang ginagawa ko sa kwarto at nagmumukmuk. So, dahil sa pangyayaring yun, natitrigger yung depression na pwedeng mag-turn to anxiety or depression. Di ba? Pagka nagbukmuk na kasi, so doon nagsisimula pagmumukmuk, sa sarili, ng pagkimkim ng naramdaman. So, pwedeng mag-cause ng depression talaga, ng medyo malalang depression. Pero, dito sa kwento ni Aliana, may depression siya pero hindi naman siguro ganun kalala. Isang hapunan po napansin ng nanay ko na bakit namamaga ang mata ko. Ang sabi ko po ay wala at tuluyan na nga pong naiyak dahil ang pamilya ko po ay di sanay sa deep and serious talks. Kapag po nagsalita ako tungkol sa problema ko, ang sasabihin lang po nila ay sensitive mo, may problema sa pag-iisip, sinasayang mo lang oras mo kaiiyak. Ayun po, akala po ni mami na umiiyak ako dahil di pa ako enroll, pero hindi po
Ang problema ko po ay umiyak ako dahil pasok ka na. Ayan, kumbaga, pasok ka na, parang naramdaman niya ulit yung naramdaman niya before sa pagtrato ng magulang niya. Yun siguro yung gusto niyang sabihin. Na baka pag may project sila, hindi sila palabasin, hindi siya palabasin, tapos sabihan na lang na malandi. Diba? Yun yung sinasabi kong mga foul word. Pwede naman natin kausapin yung mga anak natin in a nice way. Kasi feeling ko mas magiging okay din naman na bigyan mo ng babala pero hindi ka gumagamit ng mga foul words na nakasisira sa utak. Parang ganun ba? Yan. Kahit sobrang bound po kami sa utang, naghanap po siya ng mapaghiraman ng pera para maka-enroll na po ako. Kahit wala pa po kaming pera, pero ang totoo po ay ayokong pumasok. Di ba? Yun yung kanyang pakiramdam. Kaya po lagi na ako nagsusuot ng headphones, nanonood habang hapunan dahil ayoko na pong makarinig na kung ano sa kanila. Lagi po ako nagmumukmok sa kwarto at bihira na po sila kausapin. Yan. Diyan nagtitrigger yan sa pagmumukmok. Kaya mas maganda yan na kausapin mo yung parents mo tungkol sa nararamdaman mo. Kaya ituloy natin. Mamaya kasi mag-a-advise na ako dito. Sarili advice ko. Ayun po, pinaproblema ko po ngayong pasukan ay kahit nga po sobrang mahal ko yung tao, iniwan ko po. Kayo na po ay 1 week na ng pasukan namin na face to face. Problema ko po yung inggit. Dahil tuwing uuwi po ako, sinusundo ng tatay ko habang nasa biyahe, ay umiyak po ako ng patago. Sinusundo na ng tatay kasi niisip baka kulitin nung ka-MU, di ba? Kapag po nakarating na sa bahay, saka po ako iiyak. Bale, buong linggo po yung nangyari sa akin at mas lumala po yung iyak ko kanina. Rason po ng pag-iyak ay dahil bumabalik po mga alaala. Yun nga, naalala niya yung mga nangyari before. Yun nga, yung mga masasakit na salita. Kaya ito, siguro i-highlights natin. Yung mga foul words, pwedeng mag-trigger ng pagkakaroon ng depression tsaka anxiety. Lalo na, minor de edad, yung sasabihan mo. Diba? Pwede naman natin kausapin na maayos yung anak natin. Diba? Na bigyan natin ng babala nang hindi nagsasalita ng ganung katitigas or kapapangit na word. Diba? Kasi pwede nga makasira sa mental health ng isang bata. Kasi 15 years old pa lang to eh. Ayan. Kaklase ko rin po yung lalaking nagustuhan ko, naalala ko po lahat at nalulungkot sa mga nangyari. Pangalawang reason ng pag-iyak ko ay yung pagpapaalam sa magulang. Pag uwi ko po, mga kaklase ko na dati kong kaibigan ay gumagala. Nagpupunta sa cafe, doon, punta dito. Pagkatapos ng klase, ako po tamang tingin lang sa mga post nila habang umiyak. Kasi nga, before, pinapayagan si Yana na sumama sa after school, lumalabas, nagka-cafe. So siya, hindi siya pinapayagan, nasa bahay lang siya, nakikita niya yung mga post ng friends niya, mas nagtitrigger yung kanyang depression. Hanggang ngayon po ay nagagalit sila dahil sa ligawang paalam na nangyari. Nilayawan ko na po yung guy, gusto ko na lang po ng kapayapaan, ngunit di po nila alam na nilayuan ko na. Nagalit pa rin po sila at lagi pa rin po akong pinagsasabihan at pinariringgan na di magandang paraan. Yun nga yung pangit dun eh. Pangit yung mga words na ginagamit nila. Araw-araw po ako nagdarasal na sana maayos na ang lahat. Araw-araw ko pong hinihiling sa Panginoon, tulungan niya po ako. At least madasalin naman si Ana. Ang gusto ko pong mangyari ay sana ma-enjoy ko po ang grade 10 ko. Huling pasok ko na po sa eskwela na ito. Huling banding kasama mga kaibigan. Pagkatapos ng grade na ito, ay di ko na rin po makikita yung lalaking may pinagsamahan kami. Mukhang love niya talaga eh. Pero tuloy natin. Hiling ko po lagi ay sana man lang po ma-enjoy ko yung grade 10 ko. Nilayon ko na po yung never ko gustong layuan. Yun nga, mukhang love niya na niya na kasi. Nagdurusa pa rin po ako. Yung pakiramdam niya. So, because of that, medyo may namumong depression na. Kapag po magpaalam na may proyekto gagawin sa eskwelahan, ay lagi po akong pinagsasabihan na naman tungkol sa kalandian. Di ba? Di ba? Tumatak sa utak ng bata yung mga pangit na words na sinasabi nila na pwedeng maka-apekto sa mental health nila. Di ba? Pwede mo lang pagsabihan in a nice way. At naniniwala ako na pag mas sinabihan mo ang isang bata or anak mo in a nice way, mas susundin ka nila. Di ba? So, ang sabi ko, ayan, nabasa kong lahat. Mukhang mahaba na pag-uusap ito, sabi ko.
Pero nagtuloy pa rin siya. Sabi niya, hindi po nila alam, hirap na hirap po ako. Dahil sabay-sabay na nilayuan ko po yung tao na ganun po ang turing nila sa akin at wala po akong nakakaibigan at nakakasama sa eskwelahan. So nawala yung friends, pati yung MU na nawala kasi nga sa paghihigpit ng magulang. Parang halos lahat po ay nawala sa akin. Gusto ko lamang po i-enjoy yung grade 10 ko dahil malapit na rin po akong humantong sa realidad ng buhay. Malapit na mag-college, sana po ay naintindihan po nila ako. Gusto ko po silang makausap kahit nanay ko lamang po, ngunit hindi ko po magawa, sabi niya. Tatakot siya, si Yana. Ngayon po ay araw-araw akong nakakulong, umiiyak, pagka-uwi, sawi, lahat po ng problema ko sabay-sabay nararamdaman ko po. So, depression na talaga. Pero, sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan magmukmok. Ayan. Eto nga, sabi niya, maraming salamat sa pakikinig. Ito na yung sinabi ko sa kanya. Pwede mo ring i-open kahit sa nanay mo. Maintindihan ka nun, sabi ko. Pwedeng magalit siya sa'yo pa rin, pero maintindihan ka nun kasi nanay mo siya, sabi ko. Ipaalam mo lahat ng nararamdaman mo sa kanya, sa nanay mo. And regarding sa tatay mo, alam mo kung ano nakikita ko, sabi ko kay Yana. Sobra kang mahal ng tatay mo, sabi ko kay Yana. Sabi ni Yana, pinoprotektahan po nila ako. Sabi ko, yes, sabi ko, he is so overprotective sa'yo. Sabi ko, napakaswerte mo. Communication lang actually ang kailangan mo. Sabi ko, communication lang actually ang kailangan mo sa parents mo. Ilabas mo mga nararamdaman mo and mga ginagawa mo para sa kanila. Ibig sabihin dyan kasi nilayuan niya yung ka-MU niya, kahit nalayuan siya ng mga friends niya, ginagawa niya para sa parents niya kasi kahit ang kapalit nito is yun na, nadidepress siya. Pero ginagawa niya yun para sa parents niya. Kaya sabi ko, ilabas mo na nararamdaman mo yung mga ginagawa mo para sa parents mo, na sinusunod mo sila. Ayun, kaya sabi ko, I mean para sa kanila, na naitry mo, best mo, nilayawan mo para sa kanila. So, kahit maiyak ka sa kanila, maintindihan kanyan, parents mo sila, sabi ko. Kung magalit man sila, natural lang yun. Kasi mahal ka nila. Yun ang sabi ko. Pinakamahirap sa lahat, yung pakiramdam na wala silang pakialam sa'yo. So, nai-heart react pa niya. Ayan. Sabi ko, mahal na mahal ka ng parents mo, lalo tatay mo. Yung pupuntahan ka pa sa school, para ma-sure and ma-secure ka. Maintindihan mo sinasabi ko pag nag-matured ka na. Una kasi wala ka pa sa legal age, sabi ko sa kanya. Kaya sila ganyan. Marami ngayong kabataan na napapabayaan ng magulang, wala pang 14 years old, nabubuntis na. Sabi ko sa kanya. Nasisira buhay. Ayaw nilang mangyari yun sa'yo. Masarap ma-in love, pero nakakabulag rin lalo't bata ka pa. Ayaw na magulang mo mapariwara ang buhay mo. Yan ang isipin mo para di ka magmukmok. Yan sabi ko sa kanya. Ayan. Sabi niya, ayun nga po, yan po lagi kong hinihiling tuwing kinakausap po ang Panginoon na Lord, sana bigyan niyo po ako ng chance at lakas ng loob na makausap yung magulang ko. Araw-araw po ako humihiling niyan, ngunit di pa rin po ako binibigyan ng panahon ng Panginoon. Gumawa po ako noon ng sulat, ngunit di ko pa rin po masend dahil mas gusto ko pong sa personal ako mismo makausap, sabi niya. Ngunit si mami po, 7 a.m. pasok hanggang 8 ng gabi, araw-araw po. Sa Villarica po siya nagtatrabaho at wala pong pahinga ang binibigay ng tao doon. Natuto naman po ako, sana po alam nila. Gustong gusto ko po makausap kahit si mami lang dahil alam kong mas maintindihan niya ako. Nga, syempre, mami knows best. Pero stress po siya sa trabaho, pagka-uwi po niya, tulog agad. At ako rin po, mataas din po ang pangarap ko sa buhay at gusto ko po silang bigyan ng magandang buhay. Napakabait ito siya. Sabi ko, matitrigger lang ang anxiety mo if magmumukmuk ka at sasarilinin. Sabi ko, yes, mas okay sa personal. Kung maiiyak ka, so be it. Sabi ko sa kanya pag inopen niya. Yan, sa sobrang wala po akong makausap, si Lord po lagi kinakausap ko at lola ko na namatay na rin po sa mismong kaarawan ko. Kaya medyo may effect din yun sa kanyang damdamin. Namimiss ko na po si lola kasi naintindihan po niya ang lahat kung nandito lang po siya at siguradong napakasaya ko po na makalola siya. Sadly, kinuha na po siya ng Panginoon pero alam ko pong alam niya ang pinagdadaanan ko. Sabi ko, ang anxiety po kasi
natitrigger kapag ganyan. Kinikimkim ang mabigat na nararamdaman at sinasarili. Sabi ko, bata ka pa. Huwag mo hayaan na mangyari iyan. Sa nakikita ko, mahal ka ng magulang mo kaya sila ganyan. Pero di mo kailangan magmukmok. Yan, sabi niya, opo, naintindihan ko po, simula rin po nung nangyari sa akin mga ito, ang dami ko pong na-realize at natutunan. Alam ko pong swerte po ako sa pamilya ko dahil kumpleto at kahit papaano may makakain kami araw-araw, kahit sardinas lang. Sabi niya, tama talaga. Sabi ko, kausapin mo sila and ipaliwanag mo nararamdaman mo. And yung ginagawa mo para sa kanila. Na kahit yung gusto mo, iniiwasan mo para sa kanila. Sabi ko, yes, swerte ka, complete kayo. Sabi ko sa kanya. Opo, naiintindihan ko po yan. Na-realize ko rin po yan. Naging sobrang mature din po ako nung napagdaanan ko ang mga ito nang sabay-sabay. Sabi niya. Reply niya doon sa sinabi ko na ayaw na magulang mong mapariwara buhay mo. Sabi ko, totoo yan. Yung mga pinagdadaanan natin, mga ganyang pasakit at challenge lang yan para mas maging matured at tumibay tayo sa buhay. Alam mo kung bakit? No why? Para sa susunod na mas may dumating na mas mahirap, yan, makakaya mo. Sabi ko, di ba may nagawa ka ng letter, iwanan mo sa kwarto niya or ilagay mo sa gamit niya, alam mo na makikita niya. Sabi ko, natatakot ka lang, alam ko. Kaya mo yan. Suportado kita, sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sabi ko, naniniwala ako sa iyo na matalino ka na bata. Isang buwan na po akong nagdudusa sa ganito, sabi niya. Siguro po 10 drum na po yung naluha ko sa taon na to. Sabi ko, okay lang yan, pagsubok lang yan. Pero para matapos na yung nararamdaman mo, lakasan mo na loob mo, nakausapin sila. Yan. Sabi niya, Kuya, maraming salamat po. Sobrang nakatulong po kayo sa akin. Naghahanap po ako ng perfect timing para makausap kahit si mami man lang. Pero hanggat di pa po ako binibigyan ng pagkakataon na gawin yun, dahil sa pagod, sakit, at oras po ni mami, lahat po ng gusto ko sabihin sa kanya kay Lord, at sa lola ko po lahat sinasabi para naging kaibigan ko na po sila kahit dalawa po silang hindi ko nakikita. Parang naibaling niya kay Lord tsaka sa lola niya. Kahit wala na yung lola niya. Parang yun lagi niya pinaglalabasan. At least naglalabas siya ng saloobin, di ba? Sabi ko, lakasan mo loob mo, kaya mo yan. Isa lang masasabi ko, napakaswerte mo sa parents mo. Marirealize mo yan siguro mga 5 to 10 years pa, hehe, sabi ko. Kaya siguro nakikita ko rin na mabait at matalino ka na bata dahil marunong dumisiplina at magmahal ng anak ang parents mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Ito yung sabi niya, totoo po, naghahanap po ako ng pagkakataon, sana po ay malapit na. Ngayong linggo po, araw-araw simula Lunes hanggang ngayong araw. Pagkagaling eskwela, matindi po ang iyak ko. Kuya, hindi ko po alam paano sisimulan, kausapin, lalo na po hindi kami open sa mga problema, kuya. Sana po hindi po ako masabihan ng sensitive, parang ayun lang, umiiyak ka pa, may problema sa pag-iisip, iyakin, etc. Gaya po ng laging sinasabi ni mami. Diba? Yung mga sinasabi ko na mga di aware sa depression, anxiety, ito yung mga comments nila lagi na parang ayun lang, di ba? Iyakin, mga ganyan ba? Yung mga ganung response. Sabi, sobrang bigat po ng pakiramdam ko na halos araw-araw ko po iniisip ang suicide. Suicide na naman, di ba? Ganung kalala ang magkaroon ng depression at anxiety. Lalo na kung di naiintindihan ng mga pinag-oopenan mo, parents na nga, di ba? Response, yung sinasabi ko lagi na yung mga response na hindi masyadong aware sa anxiety tsaka depression, yung, parang ayun lang, umiiyak ka na. Pero, nasasabi lang nila yun. Pero, dun sa nakakaramdam, sobrang bigat na pala yun, nakakaisip na suicide. Ganun kalala. Buti nag-open to sa akin si Yana. Nag-message siya. Sa mga gusto mag-message, message lang kayo. Paano kayo magiging open kung hindi mo yan i-open? Sabi ko sa kanya. Diba? Right? Di bale, alam mo yung God's perfect time, may tinakda si God na right place and right time para ma-open mo yan sa kanila. Magugulat ka na lang na kaya mo na i-open. So, sabi ko, magugulat ka na lang na kaya mo na siyang i-open. Kung ano man sabihin nila, wag mong damdamin. Mahalaga, masabi mo. Sabi ko, trust me, mapapaisip sila dyan. Basta sabihin mo lahat-lahat ng nararamdaman mo, sabi ko sa kanya.
Sabi niya, "Kuya, napakabuti niyo po. Pwede po ba kayong maging kaibigan? Isasama po kita sa dasal ko, kuya." Napakabait na bata. Sabi ko, "Oo naman, salamat. Be brave, kaya mo yan. And wag mawala ang dasal kay God. Di mo kailangan magbukmok, okay?" Sabi ko. "If need mo mag-open, chat ka lang po. Handami makinig." Sabi ko. Sabi niya, "Opo, tama po kayo. Gaya po ng hinihiling ko, lagi sana po ay makapag-usap po kami ni Mami. Kailan po kaya? Sana po ay soon. Especially ngayon pong Lunes na nag-aaya yung isa kong matalik na kaibigan na kumain dahil birthday niya. Patuloy lang po ako magtitiwala sa plano ni God. Walang sawang magdadasal at patuloy sa buhay. Dugul. Kuya, magpahinga na po kayo. Maraming salamat po sa oras at mga payo. Bihira po ang katulad nyo." Thank you so much. Na-appreciate. Napaka-appreciative naman niya. Ayan. "Dati pa po ako naghahanap ng libreng parang therapist, pero lahat po ay may bayad, ngunit wala po akong sapat na pera para doon. Kuya, maraming salamat po. Sobrang laki po ng tulong mo sa amin, kagaya sa katulad kong walang napagsasabihan at nawawalan na ng pag-asa. Marami pang magbabago. God is greater and bigger than any problem we may face." Tama siya. "Kuya, hulog ka po ng light." Sobra naman yun, Yana. "Ipagdarasal po kita. Salamat po sa gabay, kuya. Napakalaking tulong po. Sana po marami pa pong tao ang maging kagaya nyo, kuya. Talk to you again, kuya. Pahinga ka na po. Tatandaan ko po lagi na may bukas pa at tumatak po sa akin yung napakaswerte mo sa magulang mo." Diba? Tumatak sa kanya yung sinabi ko kasi totoo naman. Diba, napakaswerte ng mga bata na talagang sinusundo pa ng daddy, tatay sa school. Kasi, syempre, to secure. Diba? Sabi niya, "Good night po. Babalitaan ko po kayo sa susunod na nangyari. Thank you so much, kuya. May God bless you always." Sabi ko, "Sige, balitaan mo ako ha. Chat ka lang or call pag may time. Medyo busy lang ako today. Naghahanda kami sa free medical check-up kasi nga, pre-medical check-up kami. But you can call if you needed. Response ako agad, lalo if wala gawa. Abangan ko magiging next kwento ng life mo. Sigurado ako magiging mas maganda kasi mabait ka at matalino na bata. At dahil yan sa paghubog ng parents mo." Sabi ko sa kanya. Tapos, after a day, siguro mga kinabukasan yata o day after tomorrow, nag-chat ulit siya. Ito sabi niya, "Hi kuya, good eve po. Kamusta po kayo? Wala lang po, gusto ko lang po mag-update about sa problem ko po na nasabi sa inyo kanina. Nagpaalam po ako sa mami ko, nakakain po kami sa labas ng mga kaibigan ko kasi po birthday niya. Sinabi po ito ng mami ko, 'Sige, sumama ka, enjoy mo lang pagkabata mo, gawin mo lahat ng gusto mo, basta tama.' Pero hindi ko pa po nakakausap about sa gusto ko pong sabihin. Sinabi ko lang po dyan yung paalam po na lalabas po kami bukas. Naiyak po ako sobra sa sinabi niya. Nung sinabi niya po yan, gustong gusto ko po sabihin na yung nararamdaman ko nitong mga nakaraang buwan pa, pero hindi ko pa rin po nagawa. Di ko po alam paano sisimulan, pero na-touch po ako sa sinabi ng mami po. Sobrang thankful po ako sa kanya dahil parang binigyan niya po ako ng pag-asa na magpatuloy dahil sa sinabi niya. At naramdaman ko po na ang swerte ko dahil siya ang nanay ko. Totoong naiyak po ako sa sinasabi ni mami na yon dahil ang dami ko pong na-realize, medyo gumaan naman po pakiramdam ko sa sinabi niya at nararamdaman ko po na tumapang at lumakas po ako. Pero sana pa rin po one day makausap ko po ng masisina si mami. Maraming salamat po kuya. Sana po marami pang tao maging kagaya nyo. Simpleng pag-uusap lang po, ang laking tulong na po, kuya. 'Di ba? Simpleng pakikinig lang. 'Di ba? Meron tayong natutulungan na tao. And salamat po kasi naramdaman po naming mahalaga rin at naintindihan din yung side namin. Kuya, may God bless you always. You are an angel sent from the above. Laban lang po. Laban lang yan. Nakaka-touch naman yung mga sinasabi nitong batang. Tapos sabi ko lang, opo, laban lang. And good to hear. Tingnan mo, mabait si God, di ba? Siya na mismo gumawa ng paraan para gumaan pakiramdam mo sa pamamagitan ng pagpayag ng mami mo, sabi ko. Basta pahalagahan mo lang and wag mo sasayangin pagkakataon sa pamamagitan ng paggawa ng tama at wag sirain wag sirain ang tiwala ng mami mo, okay?
And iyan ang pinakamagandang chance na i-open mo sa kanya, nararamdaman mo. If nagkaroon ka ng pagkakataon, huwag kang matakot i-open sa kanya, nararamdaman mo, kaya mo yan. Ayan. Yan yung kwento ni Yana. Tingnan natin, sigurado magme-message sa akin to si Yana kapag nasabi niya na yung kanyang saloobin sa mami niya. Kayang-kaya mo yan, Yana. Diba? Masasabi mo yan at mas maganda yun, mas open ka sa magulang mo. Diba? Para mas kampante sila na, hindi, ang anak ko, mabait yung anak ko, mabuti yan. Matalino yung anak ko. Diba? Kaya mas magtitiwala sa yung parents mo pag nagawa mo yan, mag-open. Mas magiging kampante sila na hindi mo gagawin basta-basta yung mga bagay na iniisip nila. So, yun, meron na naman tayong naka-inspire na kwento. Message sender natin na anonymously pinangalanan natin na si Yana. Talagang antay ko yung reply mo, Yana, pag nasabi mo na. And sana, I know, magiging maganda yung resulta niyan. Yun. At di ba, simpleng, ano yung mga lesson natin, mga natandaan natin na kailangan nating i-highlights. Ang unang-una na gusto kong i-highlights dito is yung way ng pagkausap mo sa anak mo, lalo't minor de edad pa. Kasi si Yana 15 years old pero sinabihan niya na yung mga pangit na salita na matatalim na salita na tumatak sa isip niya na pwedeng makaapekto sa mental health niya. 'Di ba? Because of that, nagkaroon siya ng depression. 'Di ba? Dahil doon sa mga word na yun na malandi, papatayin, 'di ba? Hindi siya pang salita para sa isang 15 years old. 'Di ba? So, 'yun at okay naman si Yana, at least may pinag-oopenan siya na sabi niya nga si God, madasalin sigurado itong batang to kaya alam ko makakaya niya yung depression niya, yung problema niya ngayon. So, yung once again, thank you so much po sa mga nanood at huwag niyo pong kalimutang i-share ang ating video para mas marami pang ma-inspired sa mga kwento. Ito, part 2 pa lang po ito ng ating depression and anxiety stories. Yan. Napakarami po nag-message. Kaya abangan po natin ang part 3. And maraming salamat po ulit sa mga nanood and God bless you all.